Mare, alam mo napapadalas yung hilo mo. Di ba dapat magpa-check up ka na? Okay lang ako. Marami lang siguro akong iniisip. Bukod sa buhay ng asawa ko, malaki-laki rin kasi yung perang nakuha sa amin ng mga demonyong yun eh. Mare, wag mo na isipin yun. Pera lang yung kikitain mo din yun. Mari, ang iniisip ko si Louie. Dapat tipirin ko na yung natitirang pera na nasa akin. Para sa kinabukasan niya. Anong plano mo ngayon? Bala kong lumipat na lang sa mas maliit na tirahan kasi malaki-laki rin kasi yung gastos ng nakatira dito. Ida, Beverly! Nay! Nay! Gumising ka, Nora! Nora, ano nangyayari? Excuse me po. Mrs. Alcantara, may nakita po kaming malignant tumor sa utak niyo. We're really sorry to say this po, but you have stage 3 brain cancer. May cancer ako. Doktor, ano pong pwede natin gawin? Actually, kailangan po nating maoperahan ang pasyente sa lalong madaling panahon. Pasensya na po, pero mayroong kamahalan ng magiging operasyon nito. Ibenta na lang natin yung bahay. Tapos, di ba may pera pa doon sa bangko? Yun na lang, gamitan lang natin yung lahat. Anak, hindi natin gagalawin yun. Para sa'yo yun. Hindi ko naman kailangan ng pera na eh. Ang kailangan ko po ay kayo, Nay. Wala pa rin palang pinagbago tong bahay na to. Tumutulo pa rin kapag umuulan. Nay, kung may gusto kayo, sabihin nyo lang sa akin. Gusto nyo ba ng, ng makakain? Gusto nyo ba ng paypay? Anak, patawarin mo ang nanay, ha? Kung hindi kita nabigyan ng magandang buhay, naubos lahat ng inipan natin. Dahil sa sakit ko. Hindi lang siguro tayo maswerte. Dalas tayo sa buhay. Hindi totoo yan, Nay. Kahit nung hindi pa tayo nananalo sa loto, swerte na ako, Nay. Kasi kayong dalawa ni tatay yung naging magulang ko. Mahal. Kita. Mahal din kita, Nay.